paunti-unti ay mapupuno ang dakong ito. Mapalad po tayo na ngayon ay naririto na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Amen po ba? May galak po ba ang puso ninyo? Napagod po ba kayo? Mahina po. Napagod po ba kayo? Pinagpawisan po ba kayo? Ang kinin po ninyo na ito ay magbibigay ng kagalingan at kasiglahan sa inyong katawan. Amen po ba? Amen. Mapalad po tayo ng mga anak ng ating Panginoon na sa tuwin ay nakatutugon sa panawagan niya. Mapalad po tayo na patuloy at patuloy na tumutungo sa dakong ito na ibig lamang kong sabihin na tunay na nararamdaman natin ang galak sa dakong ito. Amen po ba? Nakadadama po ba kayo sa tuwinan ng galak? Naniniwala naman po ako dahil kung hindi po, sa palagay ko wala kayong ngayon dito. At nagtitiwala rin po ako na patuloy at patuloy na kayo ay tutungo sa dakong ito. Sabi nga po ni kapatid, maraming kapistahan ngayon. Kaya siguro nga po ang iba ay naroroon. Nawa, wala man sila sa dakong ito, mabusog man ang kanilang tiyan, naway mabusog din ang kanilang kaluluwa. At tayo po na naririto, higit nagalak ang kakamti natin sapagkat kabusugan ng kaluluwa ang kakamti natin sa dakong ito. Kaya mga minamahal na kapatid ko, yamang tayo ngayon ay naririto, mitiin na natin ang mata mo, makamtan ang kanyang haing mainam. Ang sino man po nakalooban niya na tumayo sa harapan nyo, naway pakinggan nyo ito, huwag nyong kainipan mga mahal ko, sapagkat sa pakikinig ninyo, doon ay makadadama ng kalakasan kayo na makapagbibigay inspirasyon sa inyo. Sabi nga po sa tuwina, mahirap tumayo sa harapang ito kung taong-tao ka lamang. Sapagkat, subalit ang lahat po ng mga ginagamit na tumayo sa harapan nyo, ay hinihingi namin ang patnubay gabay ng banal na Espiritu. At nawa mga mahal ko, kahit mga nakaupo kayo, ganap na bang unawa ay pagkaloob sa inyo, upang ganap na madama ninyo ang sinumang marinig nyo sa harapang ito. At bago ko po simulan ang pagbabahaginan, nais ko po man nang gisingin kayo sa pamamagitan ng awitin. Subalit hindi po ako ang aawit. Bago po ang lahat, nais ko magpurit magpasalamat sa dakilang Ama na sa araw na ito. Napakahalaga po ng araw na ito para sa akin po at ng kabiyak ko. Sabi ko nga po dun kay kapatid na Marie, baka hindi ako makaganap. Subalit hindi po ipahihintulot ng Ama ito, sapagkat higit na kagalakan kalakasan ng kakampin ko kapag ang atas niya ay ako ay tumalima. Anibersaryo po namin ng kabiyak ko, ika-25 po ito. At inaangkin ko po na higit na tibay katatagan sa amin bilang mag-asawa, na sa kabila ng mga pinagdadaanan, subalit patuloy na ito ay aming nahulakusan, sapagkat alam ko po na kailanman ang may di kami pinababayaan. Amen po ba? Kaya tayo mga minamahal ko, sa Ama lamang tayo ay kumapit, sa Ama lamang tayo ay umasa, pagkat anuman ang ating pagdaanan, anumang pagdalisay ang ating pagdaanan, tuwirang ito'y ating mahulakusan, pagkat kailanman tayo ay hindi niya pababayaan. Muli po, tulad po ng tinuran ko, bago po magsimula ang bahagi ng ito, nais ko pong tawagin ng isang kapatid na Caps upang mag-alay ng isang awit. Nais ko pong tawagan ng kapatid na Ellie Turla. Isang magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Bago po ako mag-alay ng isang awitin para sa Panginoon, nais ko lamang pong magpasalamat sa naganap po sa aming retreat kahapon. Isa po ako sa mapalad po na nabiyayaan ng tinapay ng buhay, yung pong mga librong pinamigay niya po sa amin kahapon. Kaya maraming salamat po sa naging kaloob po sa akin. Maraming salamat po. Ngayon at kailanman
Ama'y ibigin ka ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sinta. Naroroon ang Ama tuwi na maaasahan mo siya ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo na maitadhanang isilang si Apo sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling niyo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran. Hirang, bakit labis tayong mahal ng ating Apong kinalugdan, higit sa kanyang buhay. Sa bawat araw ang pag-ibig ng Ama'y tunay, lalong tumatamis, tumitingkad bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. Ngayon at kailanman, Ama'y ibigin ka ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-isa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sinta. Naroroon ang Ama tuwi na maasahan mo siya ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo na maitadhanang isilang si Apo sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran. Hirang, bakit labis tayong mahal ng ating Apong kinalugdan, ngayon at kailanman. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid ko, ngayon at kailanman, Ama sa tuwin ay nariyan lang. Kung ninamnam niyo po yung awit niya, may nadama po ba kayo? Kailanman na may di nawawalay. Basta matuto lamang tayong tanggapin at kilalanin siya. Sa tuwin ay mararamdaman natin na buhay siya. Amen po ba? Mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid, huwag po kayong mahihiya na tumayo sa harapang ito upang ibahagi nyo, ipahayag, ipangalandakan ninyo ang kadakilaan ng Ama sa buhay ninyo. Yung pong pagbabahagi ninyo
ay isang pagbabalik ng pasasalamat sa Kanya sa lahat ng ibinibigay niya sa atin. Kaya nga mga minamahal na kapatid ko, ang sinumang kalooban na Ama na ngayon ay tumayo sa harapan ninyo, naway tumalima kayo at higit na kagalakan ang kakamti ninyo. Nais kong tawagin ang kapatid na ito. Sa gawain po sa umaga, manaka-naka siya ay naroon. Subalit kapag gawain sa gabi, sa tuwin ay nasisilayan ko siya. Nais kong ibahagi niya sa harapang ito para sa atin mga kapatid ko kung ano nga bang nadadama niya kapag siya ay naririto sa dakong ito. Nawa, mahal na kapatid ko, sino man ang lapitan ko, ganap na tanggapin mo atas ng Ama sa'yo. Magandang umaga po sa gabi ito. Hindi ko po alam kung saan ako sisimula. Hindi pa po, gulat po ako, pero nandito na po, itutuloy ko na po. Noon po lagi po akong palaban, palasagot sa magulang. Pero, tapos po, lagi ang away sa amin, pamilya. Ngayon po, unti-unti po nababawasan, hindi pa naman po ganap na natatapos. Pero po, mas malawak na po ngayon yung pangunawa. At saka po, mas naiiwasan na po ngayon, di na po kamukha noon na konting ano lang po sugod po agad. Yun lamang po at madudugtungan pa po sa susunod to. Maraming salamat po. Purit magpasalamat ka anak sa pamamagitan ng dakong ito, sa pakikinig mo. Sabi mo man, hindi nga ganap, subalit may nabago, di ba? Ganyan ang kumilos ang Panginoon. Kapag takda na siya ay magpadama at magpakilala sa iyo, tuwirang babaguhin ka. At nawa, mahal na kapatid ko, patuloy at patuloy lamang pakinggan mo ang bawat aral niya. Sa tuwin ay namnamin mo ito, higit na pagbabago pa ang kakamtin mo. Katotohanan po mga minamahal ko, bilang mga lingkod na naturingan na sa naging kaganapan po sa kahapon, tuwirang pong kagalakan ang lahat na nakamta ng mga lingkod niya. Kaya nga po, di po ba kapag galak kayo, napapaawit kayo? Damang-dama ko po na maraming mga kapatid ko ang nais umawit sa araw na ito upang papurihan at pasalamatan ang dakilang Ama sa galak na aming nakamtan. Ngayon po, nais kong tawagan ng isang kapatid upang ang galak niya ay maibahagi sa atin sa pamamagitan ng awitin. Mga minamahal ko, wag lamang po ninyo basta pakinggan yung awit, kundi namnamin nyo po yung mga bawat kataga na nakaloob sa awitin upang doon ay madama ninyo ang nais ibahagi ng Ama sa inyo. Nais ko pong tawagan ng mahal na kapatid na Mirna Andrada. Muli po, Ama, papurit, pasasalamat po sa iyo walang hanggan. Sa uling araw ng linggong kaloob mo, muli ako'y tinawagan. Tanging kahilingan, pag-arian mo po akong ganap. Kayo po ang manguna sa aking katauhan. Amen. Buhay po ang Diyos, mapagpalang umaga po. Kaya nga po, paano bang hindi pagtitiwalaan ang salita ng tao mula sa Espiritu? Sabi ko, Mami, mukhang wala akong pag-asa. Idulog nyo nga po ako. Kasi po, kung ako'y aawit man o magbabahagi,
ayaw ko po nang nagtataas kasi damandama ko po ang pag-ibig ng Diyos kapag po ako'y tinawag. Pero kung kalooban po ng Ama na ako'y makaawit at makapagbahagi, hiniling ko po sa Ama na mabilis. Kasi po, sa bawat araw nagmimithi po akong magbahagi, subalit ako po'y tinatawagan ng Amang umawit. Sa damdamin ko po, gusto kong pagsabayin, subalit malabis naman kung aangkinin ko na lang lahat ang oras, gayong batid kong maraming mga kapatid na nasang magbahagi ng hiwaga ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po uumpisan ko ang aking pagbabahagi. Ito po ay noon pang Semana Santa. Bilang Kawan 7, bilang inang pastol ng Kawan 7, nagkaroon po ng kaunting conflict ang schedule ko dahil po ang aking kapatid na ama ng aking mga alaga ay darating. Hirap na hirap ang kalooban ko sapagkat ang pag-alis ko ay araw ng Miyerkules. Sabi ko sa sarili ko, ako pa naman yung shepherd, hindi ako makakabasa. Subalit napakadakila po ng Panginoon. Damang-dama ng Ama ang pagmimithi ko na makagampan ako doon bilang inang pastol na makahilera at makabasa sa ating tungkuling iniatas ng Ama noong Semana Santa. Purihin ang Diyos. Hinipo po ang puso ng kapatid na Marie kung saan ay siya yung itinalaga naman ng Panginoon na mag-schedule po. Kaya purihin ng Diyos, bago po ako lumisan, ako po ay nakapagbasa. Sa madaling salita po, pagkatapos magbasa, ako'y humayo na. Hindi na po ako nagigilty, bagamat may lumbay, hirap na hirap kong iwanan ang gawain. Subalit, kailangan sakbahin tulutan ng Ama. Umalis na po kami nung araw na yon. Sa madaling salita, nakarating na po ako sa bahay, sa tahanan ng kapatid ko, sa tahanan ng mga alaga ko, na kung saan bukas ng umagay, darating yung mga kapatid ko. Habang natutulog po kami, nabalisa ako kasi parang excited ako sa pagdating. Ina-expect ko pong tatawag sa akin sa umaga, ay ang kapatid kong dadating at alalaong bagay, narito na kami. Wala na po kasing sunduan, sabi ko, kanya-kanyang uwi na lang kayo, uwi na kayo. Ang mga 5:30 po, nagring ang cellphone ko. At pag dampot ko po ng cellphone ko, medyo ako napaidlip, inaalimpungatan ako. Ito po yung bumungad. Mami, gusto po kayong makausap ni Mama. Isa po ito sa pamangkin ko na anak ng ibang kapatid ko naman. At pagkausap ko po sa hipag ko, wala nang abog-abog na, ate, ako'y may sasabihin sa'yo, ganot ganito. Bigla na lang pong ang binungad niya ate, nakakulong si Rodolfo. Yung Rodolfo po, yun yung kapatid ko. Yung kausap ko, yung sister-in-law ko. Wala po akong nasambit, kundi purihin ng Diyos. At doon po ako talagang lalong nagmimithi na sa bawat araw ay gamitin ako ng Diyos. Tapos sa halip na ang maramdaman ko takot o lumbay doon sa pagkakasabi sa aking ate, nakakulong si Rodolfo. Purihin ng Diyos. Bakit? O sige, sabi ko, isiwalat mo. Inaagaw po ako ng damdamin ko, subalit sabi ko, Ama, gabayan mo po ako. Yung po kasi ekang taxing dinadrive ni Rodolfo at nagtataksi po kasing kapatid ko. Nabunggo po eka ng isang tricycle na may isang pasahero at nahulog po eka yung pasahero. Ito po ang tanong ko, may nasaktan ba? May namatay ba? Wala po. Purihin mo ang Diyos. Sa madaling salita, sige, ibaba mo na. Kasi ang ina-expect ko kung tatawag sa akin ay yung kapatid nating bunso na darating. Na kung saan ay kailangan naming magluto at kung ano-ano pa. Ang nasabi ko lang po sa hipag ko, manalig kayo, ngayon ay Semana Santa, humanap kayo ng malapit na simbahan sa tabi nyo, kahit sa loob ng tahanan ninyo, lumuhod kayo, dumulog kayo at manalangin kayo sa Panginoon. Ang kininin nyo na sa buong maghapong ito o bukasin man ay hindi siya mananatili sa kulungan sapagkat wala naman po siyang kasalanan. Purihin ang Diyos nung hapon po. Pagtawag ko po nung hapon, nakausap ko na yung kapatid ko. Inayos na raw po ng kumpanya. Bagamat may charge po siyang babayaran. At doon ko po napag-alaman na kahit pala hindi ikaw ang nakabangga, mayroon kang pananagutan na dapat bayaran. Hindi ko na po yun inalintana. Walang hanggang papuri sa Panginoon sapagkat ang mahalaga, walang namatay, mayroon mang konti nagasgasan, may konti mang babayaran yung kapatid ko, dinadakila ko pa rin ng Diyos. So sa madaling salita po, absuelto na. Dumating na yung mga kapatid ko. Ano po? Ngayon,
Noong pong kapistahan ng Divine Mercy, madali salita, nakabalik na po. Nung kapistahan ng Divine Mercy, papunta po kami dito, hindi na kami nakaabot, lumalakad na po ang prosesyon, na kung saan ang mahal na apo, ang anak na Chris at si kapatid na Marie ay nakasunod sa mahal na apo, habang naglalakad, nagbebendisyon sa bawat dinadaanan. Tama-tama po, pagbaba po namin ng Karamatsyog, nakatapat po sa amin ang mahal na apo at isa-isa po kaming binles. At umiiyak po yung kapatid kong dumating. Umiiyak siya at ang sabi niya, bakit alam niyang ako yun? Alam niyang darating ako at ang mensahe daw po sa kanya mapalad ka, may nag-aaruga sa yung mga anak, mapalad ka sa bawat sentimong binibitiwan mo, Ama ang magbabalik sa iyo. Di po ba napakadakila ng Panginoon? Sapagkat sa pagmimithi kong maramdaman ng kapatid ko kung saan ako naglilingkod ay niloob na mabless siya. Sa madaling salita po, nagpunta na sa simbahan, nakapagsimba na, ninanamnam niya yung misa, masaya siya, umuwi na po ng tahanan, naglaba, nagpahinga, umidlip ng konti. Nung hapon, nagpunta po kami kay Evangeline. Pagdating po kay Evangeline, upang doon po tumingin ng mahihigaan yung mga anak. Kasi po aalis na. Sa kadiwaraan ko po, tawad po ako ng tawad. Ang ginawa po nung kapatid ko, parang nagagalit na sa akin yung may-ari ng si Evangeline. Dahil nga po ako'y tawad ng tawad. Naupo po yung kapatid ko sa isang panindang upuan na tumba-tumba. Naka-short lang po, isinuksok yung kanyang kartamneda sa kanyang short na digarter. Ngayon po, nalaglag ang wallet. Nung kami po paalis na, umalis na po kami, nakabili na po kami ng marapat bilhin. Nasa may tulay na po kami ng Bustos. Sabi po ng kapatid ko, maglabas na kayo ng pamasahe at baka wala na akong pamasahe din, wala akong barya. Pagdukot po niya sa bag, butas pa po yung bag. Nako, wala yung wallet ko. Kasi po yung kapatid ko na yun, mabiro, hindi ko po inisip na nawala. Tumahimik na po siya kasi may nakapa siyang matigas. Yung po pala, yung nakapa niya, cellphone. Nung tingnan po uli, wala talaga. Nako, sabi ko po sa tricycle, ibalik nyo. Andun pa rin po yung damdamin ko na pilit na andun yung katatagan sa damdamin ko bagamat may umaagaw. Naalaala ko po bago magkaroon ng kaganapan, nag-facilitator ng kapatid na Alan at ang naging tema po ay ang pananalig at pananampalataya. Na kung saan nung umagang nagmimisa ay naririnig ko po si Mother na panayang amen doon sa mensahe ng pare. Yun po yung inadapt ko sa sarili ko, sabi ko, Panginoon, ang wika nyo po, manampalataya at manalig. At di nyo kami pababayaan. Sa madaling salita po, nagbalik po kami kay Evangeline. Matraffic pa po, parang gusto kong maglakad. Pagdating po namin, nakasara na ang tindahan. Sabi ko po, nako, Diyos ko, bakit nakasara ang tindahan? Doon pa rin po yung may sumisiksik sa isip kong, manalig ka, hindi mawawala ang wallet ng kapatid mo. Doon po kami pinasok ng tricycle sa likod ng Evangeline, doon po kami. Tuloy-tuloy po kami. At pagpasok po namin, malayo pa. Dalawa na lang po yung boy sa loob. Yung pong wallet, yung kapatid ko, yung nakatihaya doon sa gilid ng upuan, na inupuan niya. Napakadakila po ng Panginoon kasi hindi naman po yung pera ang pinag-uusapan. Alam ko naman pong wala nang laman yon sapagkat nakapamili na. Kundi na doon po yung mga gamit niya na gagamitin uli nila pag alis, yung kanilang mga card at kung ano-ano pa. Kaya ko po ibinahagi ito. Tunay pong napakadakila ng Diyos na sadyang pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, nanadig ka. Kapag nagmemensahe po siya sa kaisipan mo, panaligan mo na po kung ano yung sinasabi niya at tuwiran pong magaganap. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Yun po yung sunod-sunod na nasa kong ibaghagi sa bawat araw. Subalit, sa bawat araw nga po, ako'y niloloob ng amang makaawit kaya hindi ko na po maisabay yung pagbabahagi. Yun po ay, kung pag ninilayan yung ano ba yun, binahagi na yun, napakasisimpleng bagay. Subalit dun sa mga simpleng bagay na yun, yun po yung pinagkukunan natin ng pagninilay, pagtatanto kung paano po kumikilos ang Diyos at kung paano po sa ating pagtitiwala, sa ating pananampalataya ay lumalabas at nagaganap ang hiwaga. Amen po ba? Hindi po pinag-uusapan yung malaking kaganapan. Kumbaga po sa karamdaman, hindi pinag-uusapan yung leukemia, bukol o natusok ng karayom.
Maaari pong kapag pinahintulutan, natusok ka ng karayom, namatay ka kasi na-infection ka. Ganon din po yung sa kaganapan ng binabahagi ko. Hindi po kaya ko ibinabahagi, yung kapatid ko'y ganon-ganon. Kundi ang ibinabahagi ko po ay yung nararamdaman kong hiwaga ng Panginoong Diyos na nagaganap sa akin. Isa na lang po. Noon naman pong palaspas, matatapos na po ang palaspas, di pa ako pumipila. Sabi ni Mother, sige anak, pumila ka na. Nung makarating po ako doon, andito na yung 5 cups. Nako, para ka akong nauubos na yung palaspas. Na hindi na po ako dumiretso dahil yung natira para na lang doon sa mga cups. Doon na lang po ako, naupo ako doon. Sabi ni Mother, anak, gusto ko yung bilog na palaspas, minimithi ko yun. Sa isip ko, nangingiti ako, ano kaya sa akin ibinigay ng Ama yun? Nung pagpauwi na kami, nakasakay na kami sa Karamatsyug, sumakay po sa akin yung magkakapatid na anak na Melissa, De at sila ni. Alam niyo po ba, pag uwi ko, yung mga bilog na niyo, na palaspas, ay sa akin po ibinigay. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong napakabuti ng Panginoon. Maliit na bagay, malaking bagay. Mithiin mo, panaligan mo, sumampalataya ka, magtiwala ka, manalig ka. Magaganap sa'yo. Kaya po mga kapatid, sapat na po yun. Napakahaba na po ba? Maraming salamat po at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Parang gusto ko pa pong umawit. Magpapasalamat po ako, hindi ko po kayang pigilin. Andiyan pa ba si Mother? Opo, aawit lang po ako ng salamat sa'yo. Yung pong awit ni kapatid na Pilar, kapatid na Alan. Huli po, Ama, purihin ka't dakilain at niloob mo sa araw na ito'y naibahagi ko ang mga hiwagang kaloob mo na sa tuwina ay ipinadadama mo sa amin. Kaakibat ng pagdalisay ang paglingap mo. Kaya po, walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa galak mong bigay sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may liwanag rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingat
at bigyang lakas umatukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Salamat po sa'yo. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Katotohanan po ang tinura niya. Kahit po sa maliit na bagay, ay ganap na pahalagahan ninyo ito sa tuwing ay papurihan at pasalamatan. Kung sa maliit na bagay po ay nararamdaman natin ang pagkilos ng ating Ama, doon pa kaya sa malaki, di po ba? Ngayon naman po ay nais kong tawagan ng ating mahal na kapatid na Josie Tulfo. Magandang umaga po sa gabi nito, mga kapatid. Bago po ako magbahagi, gusto ko lang pong batiin si kapatid na Julian na congratulations sa kanyang pagtatapos. And best wishes po for new undertakings ahead. Sabi mo sa akin, pagka-graduate mo, uuwi ka dito sa family natin dito. So I hope that you can come home as soon as possible. Parang ano. And sa mga sila Tita Au na laging nagla-like sa mga magaganda kong picture. Kay Tito Dante, everybody po. Hindi ko po kasi ito maipabukas o ayaw ko po kasing umuwi na may dinadala akong parang mabigat sa aking kalooban. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo sapagkat ito po ay makapupulutan ng aral na ang bawat isa po sa atin may damdamin, nasasaktan. Kahit po tayo ay nasa espiritu na. Minsan tao pa rin po tayo na pilitin po natin unawain ang tao. Subalit minsan po ay talagang pong masakit ang nangyari na. Kasi po, nasa retreat po kami kahapon. Sinabihan po ako ng kapatid namin isa na interviewin ko po daw isang speaker namin pare. So, bilang pag-aatas, hindi po ako nag-refuse o nagdalawang isip kasi ang pagkakaalam ko ay pag-aatas ng Ama yun. Subalit pinaghandaan ko po, tinanong ko pa si kapatid na si Mami Marisa, kasi pag sa media po, pag nasa media po kayo, isang reporter, tatlong WWW, what, where, and when. So sabi ko po kay Mami, ano ba, kailangan ko pa bang tanungin yung what? O kailangan ng where at saka yung when. Yung where is saan ka nagtapos ng pagkapare at saka yung when kailan ka natapos. At saka saan ang parish mo ngayon, ganun. Kasi siya naman po kasi yung kapatid namin na nagsabi sa akin na all about his education, his parish, his everything, ganun na. So hindi po ako nakapag-concentrate sa registration namin. Pasensya na po kayo, kasi nagsasour graping ako. But then, mabuti na lang at inalalayan ko ng kapatid na Ana sa kanyang kapatid na Chris sa registration because I was concentrating upang ma-interview ko ang aming isang speaker. So I was waiting for that time na tawagin ako ng aming kapatid na mag-interview.
But then, siya na ang nag-interview. Siya na rin yung ano ba po yan? Siya na yung nag-introduce. Siya yung lahat-lahat. So I was, kung baga sa ano po kung sa bagay po sa aming bahay, na hindi ako nakakarating dito, tunganga ako. So kahapon po, na-miss ko yung tunganga ko. Kasi I was so busy with the registration, yung mga iba pang gawain. Pero doon naman ako napatunganga. Kasi nagsasalita na po yung speaker without me interviewing. Para bang nasaktan po ko. And sabi ko, ito po ay sa buhay po ng tao, whether ikaw ay nakatanggap sa Espiritu, dapat we must always consider the feelings of others. Hindi dapat madama mo ang kanyang ginawa na talagang nagnilay ako, naghanda ako. Pero wala pa rin nangyari. So, pinabayaan ko na wala naman ako mas sama ng loob na at that moment because I was so busy. Kaya po, ang hinihintay ko at the end of our yung madaman niya na nasaktan ako, madaman niya na binigyan ako ng isang bagay na pagninilayan ko, na isa man lang maghingi ng tawad. Pasensya ka na, hindi na kita natawa. Pasensya ka na, hindi Although, ako bilang isang hinirang, hindi ko na yun pinansin. Dahil ang sabi ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo, hindi masama ang magtampo. Huwag mo lang patagalin, at saka huwag mo lang ilagay sa puso mo, at saka huwag mo lang bigyan ng masamang kaulugan sa tao na siguro in a way of revenge. Ginawa ko po yun, hindi naman ako nagtampo. Kaya ko lang naman binabahagi dahil ayaw ko na pong maulit kahit kanino man. Na kung kayo po, ang aral ay bumitaw ng isang salita sa kapwa, kagaya po ng pagbibitaw ng salita sa Panginoon, na ikaw ay magbabago na po ako. Hindi na po ako magkakasala. Hindi na po ako kayo. Gawin nyo. Kasi sa tao at sa katao, nasasaktan. Ano pa kaya ang sa Ama? Amen po ba yun? Nasasaktan siya, mas lalong doble, triple ang sakit ng loob niya pag tayo nagkakasala. Amen po ba yun? Tapos hindi pa tayo marunong humingi ng tawad. Paano tayo makakarating sa pupuntahan natin? Paano tayo makakarating sa Kanya? Kung ganun ang nagiging attitude natin. Amen po ba yun? Kaya ko ibinabahagi ito ay hindi sa galit ako, hindi sa may tampo ako. Gusto ko lamang na bawat isa ay maging concerned. Kailangan we must always cherish the feelings of others. Isipin natin na baka masaktan. Isipin natin na ginawa ko yun, baka dahil anak lahat tayo ng Diyos magkakapatid tayo sa Panginoon. Pero huwag natin, kaya pag magkakapatid, huwag natin saktan ang kalooban ng bawat isa. Kaya po, kahapon po ang amin tema na yun. Kaya po ang amin napagnilayan na tatak, ay yun po ay pinaiiral ko sa akin ang aking tatak sa buhay ko. Mula nung ako ay naging hinirang, buhat po ay naging alagad ako, ay naging sa Espiritus at ang ating Apo Kunsi. Bakit po? Ang Apo Kunsi, pag tinitignan mo siya bilang tao, ay si Apo Kunsi. Pero hindi mo nakikita ang Espiritu. Hindi po natin masasabing, naniniwala lang ako sa Espiritu, kaya ako nagpupunta. Kasi madalas natin sinasabi na hindi tao ang pinupuntahan mo dito sa dambana, kundi ang banal na Espiritu. Totoo po yun. Pero nakikita ba ninyo ang Espiritu? Kahit saan po kayo lumingon-lingon dito, hindi nyo makita. Subalit pag nakita nyo si Apo Kunsi na nakatayo dito, malalaman nyo na ang Espiritu ay nasa Kanya. Amen po ba yun? Bakit po?
sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga mensahe. Nakita na ba niyo may kodigo? Ang mga pari na speaker namin, pasensya na po kayo sa mga pari na nakikinig. Sa mga pari na naging speaker namin, may naka-computer pa sila, isa naman may kodigo. Pero nakita ba ninyo ang ating Apo kung sino na minamahal na siya? Nakita ba ninyo siyang may papel na bumubuklat-buklat? Wala, di ba? So, ibig sabihin, ang totoo na ang Espiritu ang ating tatak sa katauhan niya. Kaya pagka hindi pwede natin paghiwalayin yung dalawang yan, kung nakikita natin ang ating mahal na Apo, nakikita natin ang Espiritu. Amen po ba yun? Kaya po ang aking ibinahagi ay nagpapatuto lamang na ang sinabi ng Espiritu na hindi kasalanan ang magtampo. Subalit huwag patagal. Yun lang po ang aking ibabahagi sa araw. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid ko. Ngayon naman po, nais kong muling tawagin ang isang kapatid upang mag-alay ng isang awitin. Nais ko pong tawagin ang Tata Magno Guevara. Bago po ako aawit ay nais ko munang bumati ng magandang umaga sa gabing ito. Ang awit po ito ay inyaalay ko una sa Diyos, sa Banal na Espiritu, Apo kung sing na kinaligdan. Bless muna. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lokobin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo kumsing, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagaligan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating buhay. Dakilang rayunin ay dinggin, ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay,
nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagaling naman buhay sa salamat. Salamat po, Tatang, sa napakagandang tinig nyo. Pinatulog nyo po yata yung mga kapatid natin. Inaantok kayo? Hindi po. Ba, wag po ninyong tanggapin yung antok na yan. Hindi po sa kanya yan. Ngayon naman po, nais kong tawagan ng isang kapatid na naging isang speaker po namin ito kahapon sa retreat na ginawa po ng mga lingkod. Talaga pong kapupulutan ng aral, ng pag-asa, ng liwanag sa tuwinang binabahagi niya. Kung inaantok po kayo, gigisingin niya po kayo. Nais ko pong tawagan ng Mother of the House, si Mother Marisa. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito, ipahintulot mo upang maghayag ng iyong kabutihan, kagandahang loob sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching na iyong kinalugdan na sa amin ay pinahagi mo upang matutunan namin ang mga aral. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kanina po, kukunti pa lang. Salamat sa Ama. At dumami po tayo. Ano po? Ito lang po ang ibabahagi ko po sa inyo sa dakong ito. Lalo po kayo mag-umigting na magmithi, na makatanggap at ganap matutunan ang kalooban ng ating Ama. Sapagkat muli pinatunayan po sa amin ng Ama kahapon na katotohanan ang ating pinananahanan sa dakong ito, kung paano ang aking mga kapatid na alagad. Lahat po kami ay binigyan ng kaukulan na kapahayagan ng ating Ama na nagdudumali na siya para magsulit tayong lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, simula pa kaninang tanghali hanggang ngayon, ito lang yung sa tuwina nga ay sabi ko nga, naalala ko yung pahayag kahapon ng mahal na Apo na nais ko rin po na ibahagi sa inyo. Yung pahayag ng banal na Espiritu, kung maalala po ng mga alagad, kung tuwirang nakilala nyo ako, damhin nyo nung una pa lang kung paano kayo naging masidhi sa pagtanggap sa aking Espiritu. At kapag naramdaman nyo ang damdamin ito mula sa una at hanggang sa ngayon, na andun yung kasidian ng pagtanggap nyo sa Espiritu, ibig sabihin na nariyan pa sa inyong Espiritu. Ito po ibibigay ko rin po sa inyo, mga tagasunod. Kung nandyan pa po sa puso nyo, kung gaano po kayo kasidhi nung una na tumutungo sa dakong ito, at na-evaluate nyo sa sarili nyo na ganun pa rin ang pananabik nyo, magpuri po kayo sa Diyos sapagkat nariyan po sa inyong Espiritu Santo. Amen po ba yun? Subalit ano po ang nakaantig sa puso ko? Na kumbaga po, yung pahayag po kahapon ng ating Panginoon, kung nagnilay po ang aking mga kapatid, pagsurit po kaya ng konsensya yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Anong tinuran? Hindi ako ang magtataboy at hindi ko gagawin na itakwil kayo. Subalit kayo nakababatid, kung nais niyong lumisan, ay lumisan na kayo. Subalit ito lamang sasambitin ko sa inyo, mahal na mahal ko pa rin kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yung dalawang katagana yun, naalala niyo po? Alam niyo po, yung dalawang katagana yun nakakaiyak. Sadya nakakakonsensya. Na sa pamamagitan ng kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi po siya bilang tao nangusap sa amin. Bumaba, tuwiran,
kung sa oras na yun kami lahat ay may vision, alam po namin na hindi tao ang kaharap namin. Kaya naroon sa puso namin yung pagdurog na gusto namin ganun ang dibdib namin. Bakit hindi kami nagbabagong lubos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ilalagay ko po ito sa isang sample. Ano po yung mga hayop na nilikha ng Diyos na sama-sama sila? Alam niyo po, habang umaawit po si kapatid na Myrna, si Tatay Magdo, si kapatid na Ellie, paborito ko po yung ngayon at kailanman. Minsan sinusubukan ko po yun, hindi ko lang po makuha kung ano yung lyrics na ilalagay. Ano po? Subalit habang umaawit po sila, ito po yung nakita ko po na kapahayagan na nais ko po ibahagi sa inyo. Sa dakong ito, ang ating mahal na Apo Kunching ay, alam po nating lahat na ginagamit ng ating Panginoon. Na walang pinagkaiba, nung unang panahon, ang mga matatanda, kapag pinaswitan po ng tatay, ng ama, ang isang anak, paswit pa lang, alam mo na kung ano yung tinig. At mayroon po ako ikikwento sa inyo. Dito ko po papasok lahat ha, yung kapahayagan. Nung bata po ako, ang tatay ko po ay may pagka-stricto po. Ngayon, bawat paswit po niya sa amin, halimbawa, ito po yung lugar ng bahay namin, mga 3 bahay doon, kapag nagpaswit-paswit dito sa dakong ito, maririnig ko na po yun ang paswit po niya. Nagkataon po ng bata pa ako, uso po yung yung nagtatapo yung ginaganon po yung lata, tumbalata sa amin sa Bisaya po yun eh. Yung ginaganon po ng tsinelas. Ay nagkataon po ng oras po na gumaganon po ng tsinelas, ako po yung taya. Ako po yung taya. Ngayon po, alas 6 na po yun, hindi pa kami natatapos dahil ako nga po yung taya eh. Nagpaswit ngayon ng aking tatay. Sabi niya, shh, hindi ngayon ako makaalis. Sapagkat ako nga yung taya. Alam niyo po kung ano ang tinanggap po sa tatay ko dahil sa katigasan na hindi ako dumating, dahil ayaw ko namang iwanan, ayaw kong dayain ang aking mga kasama, napalo po ako. Anong nais ko po ituran? Bakit ganito? Ganon din po sa dakong ito. Kapag tinanggap po natin ang totoong espiritu, na maghahari sa ating puso. Kahit wala kayong nakikita, tinig lang ng kanyang ginagamit sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, mayroon kayong mararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? At walang pinagkaiba po. Kapag naramdaman mo ito, anong una mong gagawin? Di ba ibabalita mo sa pamilya mo? Alam mo, nakadama ako doon. Iba yung naramdaman ko. Tara na, pumunta tayo. May tatanggi. At pagdaka, maaaring sabihin sa'yo na, saka na lang. Subalit habang umaawit ng 3 kapatid ko, ito yung pumasok. Anak, ano ang mga hayop na likha ko na sa tuwing magkakasama sila? Pinakita po ang langgam na kapag mayroon nakita silang pagkain, hindi lang siya. Lahat binubulong doon sa mga kasama at makikita mo sila nakabaybay sa isang pagkain. Kailangan daw po tayo mahambing sa isang langgam. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na kapag nakatikim tayo ng pagkain na masarap, ipamalita natin na andoon yung pugad ng mga pagkain. Kailangan natin kumain at malapit ng tag-ulan. Ano nais ko po ituran? Malapit ng pagbabalik ng Diyos na kailangan nating ibalita sa lahat na tayo ay nakahukay ng ginto na sa dakong ito ay ating natagpuan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pangalawa po, ano po yung hayop pa na maaaring masambit mo na nakita mo na magkakasama? Habang nagsusuklay po ako kanina sa taas, sabi ko, Ama, nahihilo ako. Sabi ko, para ako nahihilo. Sapagkat yung mata ko para nang gaganon. Siyempre po, wala po kayong kamalayan behind the screen. Kung anong ginagampanan ng mga alagad, ano po. Siyempre, marami po kami mga problema na pantao na hindi namin maaring dalhin dito. Habang nagsusuklay ako, may dumaha po sa akin ditong gamo-gamo. Gamo-gamo dito. Sabi ko, ano ba? Sabi ko, ano pa ito? Sabi ko, baka makati. Pagtingin ko, anak, pagmasdan mo ang gamo-gamo, kapag isang nakakita ng liwanag, aakayin ng lahat para tumungo sila sa liwanag. Maging hambing po tayo sa gamo-gamo. Buhay po ba ang Diyos? At ano pang huli? Alam niyo po, ang huling pinakita sa akin, kung paano po naglalagay yung mga bee. Sabi ko, nakita ko yung Jollibee, yung malaking puwet. Honey bee. Ano po? Kapag sila po magkakasama, yun po yung pinakita sa akin. Kailangan ko maging makatotohanan sa inyo. Yan anak, ang honeybee, kapag kumagat yan, malalim. Subalit, huwag mong sasaktan sapagkat kukuyugin ka nila. At kapag sila'y naglagay ng pugad, marami sila.
andun lahat. Hindi sila maghihiwalay. At kapag sila'y nakuha ng yung latak po ng kanilang tamis, napakasarap. Anong nais ko po ituran sa inyo? Maging hambing po tayo sa honey. Honey bee, yung bee, bumblebee, yung Jollibee. Ano po? Yun po, yung ganun po na hayop. Tatlo po yun. Gamo-gamo, langgam, at bee. Ano po? Honey bee. Alam niyo po, yung tatlo na yan, katangian ng hayop na makikita natin kung paano sila nag-unite, kung paano sila nagbibigay ng paraan sa kapwa nila para maalam kung saan nakakakuha ng ikabubuhay. Ngayon mga kapatid, ganun din po sa dakong ito. Iba't iba man ang ating pinagmulan, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa dakong ito'y nakita po natin yung tunay na ginto na hindi na tayo naghukay at tunay na perlas na hindi na tayo sumisid. Kaya anong nais ko po iiwanan sa inyo bilang isang alagad sa dakong ito? Yun po ngayon ang ibinigay na pahayag ng mahal na Apo po kahapon na damhin mo sa tuwina bilang tagasunod po kayo at kami rin po mga alagad kung gaano kami kasidhi nung una sapagkat marami po kaming kaukulan na nasilayan, sidhing-sidhi nung una, nung huli na nawala. Nawa po'y wag maganap sa atin to. Amen po ba yun? Damhin po natin sa ating puso na sa tuwin ay masidhi po tayo sa pananabik upang makarinig ng tinig ng ating Panginoon. Upang sa gayon po, bawat araw, hindi po kayo antukin, hindi po kayo magsasawa, kundi patuloy niyong ihahakbang ang inyong mga paa upang makarinig. At doon ay hambing sa langgam, makakuha rin ng pagkain kung saan nakaimbak upang ating panakinabangan. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, sa pamamagitan ating mahal na po, kung siyempre po, bilang mga tagasunod kayo, alam po namin, nagsusuri kayo. Hindi rin niyo po kami masisisi kung ganito na lang ang pagmimithi namin, paninindigan namin, ipagtanggol, sapagkat kami nakadama, nakatanggap, at tuwirang ipinatupad ng Ama ang bawat salita ng Panginoon sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kaya hindi namin kailangan ito na ibaliwala. Buhay po ba ang Diyos? Nawa kayo rin po. At ito'y magaganap lang sa ating lahat. Pakinggan po natin ang tinig ng ating Panginoon at do'y sama-sama po tayo nakamtin ang hiwaga niya upang lahat tayo'y makapagpuri sa Kanya. Muli, magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat, Mother. Narinig niyo po ba ang sinabi niya na kapag tunay na siyang tinanggap niyo ang banal na Espiritu, hindi kayo maiinip, hindi kayo aantukin. Kaya mga minamahal ko, marami man ang tumayo sa harapan ninyo, kalooban ng Ama ito, sapagkat ang nais niya, bago niya ihayag ang mga salita niya, tipunin muna ang kanyang mga anak. Kaya purihin ang Ama, marami-rami na po tayo ngayon, at yan po ang nais ng Panginoon. Ang mga banal na aral niya ay maraming makarinig nito upang maraming makinabang. At nawa nga mga minamahal ko, yung mga tumalima at yung mga inakay niya sa sandaling ito, naway nga ikamtin niya at maging kabusugan ng bawat isa ang haing mainam niya. Maraming